Kaya makakahingi ng dapat hingin ng isang anak ng Diyos. Yun nga lang, ang version ng Bible sa version ng sanlibutan, magkaiba. Pero palakasan at kapit ay parehong nasa Bible. At tungkol sa ating pag-aaral kanina umaga, ay ating pinutol yun dahil maganda yung binibigyan natin ng exposition ang mga lesson na ito. At papasalamat din tayo sapagkat, alam nyo, yun isa sa desire natin, yung mga ang relationship sa Panginoon ay hindi maayos, ay ayusin. And thank God for these two girls whom God, the Lord, had touched para ilagay sa ayos ang kanilang relationship. We praise God for that. At dito sa ating ikatlong mark ng o ikatlong salita tungkol sa growth and development ay nasa kanina nasa G, R na tayo, ngayon nasa O. Di ba? G-R-O. Nasa O na tayo. Growth. At tungkol sa bagay na ito, nagpapasalamat tayo sapagkat mayroong pagpapala sa pagsunod. At gusto kong makita natin ang tungkol sa bagay na makakatulong sa atin in relation to this. Dito nga tayo sa ating unang binasa yan. Dalawa ng ating binasang talata. Dagdagan natin yan. At dito sa aklat ng Hebrews 13. At isa natin sa panalangin natin si Sister Penardo at saka si Saki. May karamdaman din. So, si Sister Pe, kaya hindi nakapag-church kanina, may karamdaman. At si Saki din, pag-prayer natin. Okay, 13. Tumayo po tayong lahat, please. Third letter. Verse 17. Together, ready, go. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Father in heaven, kami po'y lumalapit sa inyo upang ipagtagubili ng aming mga sarili. At Lord, i-bless nyo kami upang aming panalangin para kay Sister Penardo na may karamdaman ay inyo pong dinggin para ibangon siya. Ganun din, Panginoon, si Zaki ay kayo rin ang gagawa sa kanyang kagalingan. Nagpapasalamat po kami at pinupuri namin kayo sa iyong kabutihan at tunay, Panginoon, na sa aming pag-aaral ay makikita po namin ang makakatulong sa aming growth and development. At tunay, Panginoon, na ito po ay isang pagkakataon para kami lalong matuto, lumago, lumakas, at maging handa upang alamin ang iyong kalooban para sa amin. At bigyan niyo na rin kami ng pagnanasa upang isakatuparan ito, pag aming naunawaan. Ito pa aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayo. Growth and development. At kanina, tawag sa Panginoon na Lord, isa ng Panginoon, why then call ye me Lord, Lord, and do not the thing which I say? In short, tunayan ko na ikaw nga ay sa Diyos.
At kung wala sa atin yung ganyong desire, ay maaring may mga dapat kang asikasuhin dyan. You need to search your hearts. At nakita rin natin, hanggang ngayon, halimbawa, tagal natin, we don't know the will of God. There must be something wrong in relation to your development. Maaring hindi mo ninanasang maalaman. Diba? Example, you have not because you ask not. So, hindi mo nasayang malaman yan, hindi mo malalaman. At isa pa ay maaring nabansot tayo. At isa pa ay maaring backslider din tayo. Pero pag ikay lumalago kasi, hindi maaring di mo gawin yung mga tungkulin isang lumalago eh. Yung lumalakas, yung umalalay ka, at yung umunawa ka, at iba pa, hindi maaring di mo i-manifest yun. You must manifest that. Actually, it becomes spontaneous pag ikaw ay lumalago. Ibig sabihin, kikita na lang sa iyo. Now, tungkol dito sa obedience, ay gusto kong makita natin na ito ay talagang ikabubuti natin. Jeremiah 7. Jeremiah 7. Jeremiah 7, verse 23. But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you. Tanda natin, walk ye in all the ways that I commanded you. And what will be the result if you are to comply with it? That it may be well with you. So if, as we live our Christian lives, things are not well, evidently, there are areas that we had not been compliant with the will of God. May mga area na naging pihikan tayo tila. Kaya, hindi well para sa atin. At dito sa verse 24, ano ang nagiging resulta pag gano'n? 24 But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward, and not forward. Kaya, alam nyo, maganda itong ginigay sa atin ng ating development. Bakit ako excited? Bakit mahal ko ang Panginoon? Yun ay sapagkat anak ka ng Diyos na compliant. Muusad ka eh. You move forward and it is well with you. Ngayon, kung tayo ay hindi compliant, talaga may problema. Now, ang pagsunod sa Panginoon ay isang choice ito. It is a choice that you are to make. It's your choice, not my choice, but it's yours. Okay. Gusto ko makita natin Deuteronomy 11. Dito sa verses 26, 27, 28. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey
the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way, which I command you this day, and go after other gods which you have not known. Now these other gods is personal worship, or worship of your person. Whenever idolatry is mentioned, it is always associated with self-worship. You analyze, you study, you dig deeper, and get the answer out of that it is self-worship. I've been trying to explain that over and over again, but actually self-worship is akin to devil's worship. Kaya nga, idol worship is worship of self, but behind this worship of self is worship of the devil. Talagang worship of the devil yan. Dahil ang diablo, yun dahil bakit nagrebelde siya sa Panginoon. Gusto niya maitaas. Kasi siya nakakuha sa atin. Sa old nature, nakuha niya tayo. Di po ba? Yun ang ating kalagayan sa kasalukuyan. Kaya, sa ating buhay, ay dapat maintindihan natin ang mga bagay na nakakatulong sa ating growth and development. Let's go to Matthew 28. Matthew 28. In obedience, we move forward. If we disobey, we move backward. In obedience, you are optimistic in your views. In being pessimist, you are negative in your views. Okay. 28, verse 20. Ano ating makita rito? Teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Itong puntong, teach them to observe all things whatsoever I've commanded you. The word observe means to adhere tenaciously, or to live in compliance and stick to it. Kaya, hindi ka maaaring mag-observe na iniiwan-iwan mo yan. Talagang, if you have to observe all things whatsoever God commanded, naka-intertwined sa buhay mo yan. Sa isip mo, sa puso mo, intertwined. Meaning, hindi mo na pwedeng mabaklas yan. Mabaklas yan, mamatay ka na muna. Kung sakali man, mababaklas. Pero hindi mababaklas. Kaya, at tandaan natin, alam nyo, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay nawa maging clear sa atin ito, at maging byword natin. 1 John chapter 5. 1 John 5. Okay, ano ito? 1 John 5:3. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not grievous, or sa Tagalog, ang salita ng Diyos ay hindi pabigat. Hindi pabigat. Kung ang salita ng Diyos hindi pabigat, ano ito kung ganon? Pagaan. Anong pagaan? Halimbawa, hirap na tayo. Hirap na tayo. Nautos ba ang buong ikasampung bagi sa aking tahanan, sabi ng Panginoon. Kung ito ay hindi pabigat, kundi pagaan, di dahan-dang gagaan ang buhay mo, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi pabigat. Ganun lang kasimple. Kasi, once na isinama ang Panginoon sa kaso, sabi nga,
when you invite God to enter into the case is half solved. Amen ba? So, tandaan natin ito sapagkat napakamahalaga na ang mga salita ng Diyos na ating sinusunod, ito ay hindi ibinigay ng Diyos para sa kanyang mga anak upang paghirapin tayo, hindi upang pasamain tayo, kundi tulungan tayo para makaahon sa ating kalagayan. Gaano mang kabigat yan, gaano mang kalalim yan. Sapagkat ang mga utos ng Diyos ay hindi pabigat, nakapagaan. Ang problema lang, we are not asking God for faith to obey. Amen ba? We fail to ask God faith to obey. And once we obey, we've got to obey exactly what has been commanded. Kaya nga, observe all things whatsoever I have commanded you. Kaya yung salitang walk. Okay, I want us to go to Ephesians 5. Susunod ka na rin lang, kasi may mga iba na out of inis, sumusunod, pero hindi maayos. Maalala ko ang isang pagbibigay ng pagbibigay ng certificate. Yung gumagang certificate, inisya doon sa kanyang sa isang kapatid sa Santa Mesa. Dahil sa inisya, yung kanyang ginagawa sa artist ito, ginagandahan niya. Pero dito, palibasa inisya, basta't ginawa niya. Kung tignan mo, talagang pangit. Pangit. Bakit? Inis eh. Naging pabigat sa kanya. Kailan nyo, kung gagawin mo na rin lang, ay gawin mong ayon sa nararapat. Okay. Ephesians 5. Itong 15, yung salitang circumspectly. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. So if we say, walk circumspectly, kung gagawin mo na rin lang, ay itugma mo ayon sa nararapat, na hindi basta't matapos lang. Amen ba? Ito ay napakamahalaga dahil quality isipin mo. Di ba sa panahon, approve that which is excellent. Gumawa nga, hindi approve. Hindi baling magsayang ka. Maalala ko ang isang nagpagawa na misis. Pinagawa yung kanilang banyo. Yung gumawa, nakagawa. Pero nakita ni Mrs., talagang she was furious. Galit, hindi niya gusto. Sabi ng mister, anong gawin natin? Sumbong sa mister. Anong gawin natin dito? Hindi ko gusto to, etc. Talagang nagwawala na. Sabi ng mister, have it replaced. It's cheaper than nervous breakdown. Amen, di ba? Sometimes, hindi okay sa ating panlasa yung mga bagay-bagay. Anong gagawin mo? Torture mo ang sarili mo araw-araw? Baguhin mo kung kaya mo. Ipabago mo. Amen ba? Instead of torturing yourself daily, have it replaced. Kaya dito, sa panahon, walk exactly. Kaya anong punto? Approve that which is excellent. Kung hindi excellent sa tingin mo, hindi okay, disapprove. Kung minsan kasi, sa mga pinapagawa natin, tipid. Yun nasa isip natin, magtipid. Sa katitipid, nakakuha tayo ng nadoble tuloy gastos.
Tama? Sometimes it ends up with us spending more rather than spending less. Sapagkat yung hindi ayon sa ating panlasa atin nakuha, ayun ang dahilan. Kaya dito, sa pagsunod at susunod lang tayo, ang salita ng Diyos, hindi pabigat. Ito ay bagay na nagbibigay ng kaluguran sa iyo, sa tatay natin, at napakaganda. At diyan ka lumalago. Masaklap lang yung iba. They tried to perform well or good, and later it degenerated. Kumbaga, magandang performance sapagkat pinaghandaan. Bandang huli, wala na. Sira na sa performance sapagkat hindi na pinag-iigi. Nangyari ba yan? Yes, it happens. Kaya, yung performance natin, sikapin natin na good. Ma-maintain ba lang yung good? Hindi na bale, hindi, very, very good. Kung hindi mo rin lang ma-maintain. Ngayon, halimbawa, kasi ito ang aking observation eh. The more time you practice, the greater the satisfaction because the better the result. Pero the lesser time you prepare for anything and expect great things, it's inconsistent to your expectation. Kaya ka na, ilagay natin sa ayos. Okay. So, sa ating pagsunod, susunod na rin lang tayo, ayusin na natin at hayaan natin na maging kaluguran sa nating ginagawa. Tandaan natin, ang salita ng Diyos na ating sinusunod ay hindi pabigat. Hindi po pabigat. Ito ay bagay nagbibigay ng satisfaction din sa atin, at especially pag mahal mo ang Panginoon. Hindi ayaw mong ibigay sa Kanya, na ialay sa Kanya yung isang paglilingkod na hindi siya maliligayahan. You just want to please your Father. Ayun. And then another thing is, dito sa Acts 1:8. Acts 1:8. Nadako na tayo sa ika-4 na wika. No, ika-4 na titik pala, hindi wika. Nakasabihin yung 7 last words. Ika-4 na titik. Okay, 1:8. Anong ating makita din eh? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Alam nyo, yung ating kanina, yung ating ginawa kanina, we read 7 chapters this afternoon. At yan, pinupuspos natin o pinupo natin ating mga sarili, purposely, para kung ano yung ating nasa puso kasi, yun ang inilalabas natin sa witnessing. Sabi nga, you are what you eat. Siyempre, kung anong kinakain mo, anong pinapayapas mo sa katan mo, ganun ka. Kaya minsan, hindi natin nakikita yun. Ibig sabihin, the more Bible you accommodate, you absorb, the more biblical you become. Kung puro Bible ang pinapasok mo sa puso mo, dahil sa halip na magsanglibutan ka, teka muna, kailangan konting sanglibutan, dahil nasa sanglibutan pa ako, mas marami Bible. Pag yan ang naging prinsipyo man ang maging labas mo, maging better witness ka sa iba. Kasi makikita nila ang Panginoon eh. If Jesus is the light of the world, and the Bible is the written word, the more Bible you have in your heart, the brighter your light becomes. Tama ba?
Because, yun ang filosofya. At totoo yun. Kaya iba, the lesser Bible you have, the more the dim your light becomes. Yung iba nga, walang Bible, kaya nangyayari. Ugali ito, nakakainis, nakakasuka, nakakarimarim, ano pa? Nakakasuka, ay, ano pa? Ano pa? Nakaka-off, hindi ba? Bakit? Wala nang Bible siya. Wala nang Bible. Puro lang sanlibutan, puro sarili. Kaya, yung kanyang buhay ay nakaka-turn off. Yung kanyang mga salita, nakakasugat agad. Yung kanyang aksyon, akala mo kung sino. Walang Bible eh. Walang nagtetemper sa ating ordination, especially kung dati masungit tayo. Ano yung taong masungit? Ito ang isang taong masungit ay basically rebellious ang puso. Diba? Obserban nyo yung mga bata. O pag hindi susunod yan, magsusungit yan. Pag ayos sumunod. Tama? Kayo yung mga anak naging masusungit. Tapos hindi ka nagpa-temper sa Lord. Pati mga batang sumusunod, masusungit din. Tama? Ayan, ipinapamana mo eh. Masungit ka eh. Masungit ako eh. Di masungit din yung dapat matuto sa atin ng maging masunurin. Hello, hello, hello. Tama ba yon? Eksakto. Kaya, yung isa, magaspang ugali. Ay, pag nakakapakinig ng nag-react siya sa pastor. Pastor, siya na naman. Tinitira naman niya man. Sa halip na magpapasalamat at kakamayaman lang si pastor. Pastor, salamat po. Nasaktan ako. Tagos-tagusan. Sana ulitin natin. Yung mga ganon, bibihira. So far, wala pang nagpasalamat sa akin na dahil sa mensahe na tagos-tagusan ay pumunta para magpasalamat. Yung lang, natumbok lang nagwawala na Pag titingin sa pastor pailalim Pailalim. Pag nagsalita yan, may pasaring na yan. Bakit? Ibig sabihin, kung masungit ako, huwag mo akong pakialaman. Ito natutunan ko kay Satanas at sa tatay ko, nanay ko. Ganon. Hello? 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 Kaya, anong witness na makikita mo dyan? Tama po? Tama? Mag-amen naman kayo. Matindi na yung mensahe na yan Gusto nyo ata, titindihin ko pa Pero totoo yun. Kaya yung mga masungit na hindi isinuko ang pagkamasungit sa Lord, naku, makita mo yung naging produkto, ganun din. Masungit din. Nasasaktan sa kasungitan itong producer. Pero hindi ayusin ang sarili. Bakit? Mahal na mahal niya maging masungit Mahal na mahal niya maging rebelde. Mahal na mahal niyang sumuway. Mahal na mahal niyang kanyang dating gawi. Ay mga kapatid, how can God make us witnesses? Tama po? Okay. Ito, paano masolve yan? Paano masolve? At isa pa ganito, alam niyo kung minsan, pag mainit ng tako ng mensahe, yung iba bumababa. Mababa. Bakit? Mainit ang mensahe. Pero walang bababa niyan kasi alam niyo, mainit. Baka mapagsuspitsahan. Pero alam niyo kung paano masolve yan. Let's discuss about how to have it solved. Okay how will we solve this?
to become a witness for the glory and praise of God, para sa growth and development. You know, witnessing is exercising. Did you know that in witnessing, you are gaining wisdom because you are acquainted with people? Iba-ibang ugali niyan. I want us to go to Ephesians 5. Dito pa rin sa Ephesians 5, by the way. Ephesians 5:18. Natin natin. Dito na may misrepresent ito. Kasi they are not trying to understand in the context of the analogy. Okay, ito And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with Spirit. When I tried one time to explain being filled with the Spirit, I failed to beautifully explain it practically. I failed. Tinakpan ko yung ano. Pero pag ito ay ating bigyan ng picturesque description, I hope I can make it. Pag sinabing filled with the Spirit tayo, at ito ay mga barya sa paligid, at ito lalagyan, pag puno na, once it is filled already to the brim, what will be the next thing that will happen? It overflows. Yan, tama yan. Overflows. Once you are filled with the Word of God, as witnesses, the Word of God that makes us witness, compels us to witness with an overflowing desire. Nag-overflow na siya. Kaya, ang mga witnesses na talagang makita natin dito sa Bible, pinipigil na. Ano sabi ni Apostol Pablo? Whether it be right to witness or no, judge you. But we cannot but speak on the things that we have seen and heard. Nag-overflow Nag-umapaw. Bakit? Yun ay nakikita natin na gawa ng Diyos sa buhay nila. Sa atin din, halimbawa, pinipigil tayo na mag-witness, nag-umapaw yung pagnanasa mo sapagkat alam natin ang Word of God ang siyang susi para tayo mapabuti. Ano mangyayari? Talagang pinag-aaral natin. Tulad dito sa RAN, yung mga lugar na restricted area, nation. Pag sabi restricted, bawal ang magpadala ng direktang missionary tulad ng Vietnam, ng China, yung direkta. Ano ang pasok ng mga teachers, ng mga missionary dyan? They enter as teachers. But in the context of teaching, ipinapasok nila si Christ. Ayun. Kaya, yun ang wisdom. Kaya nandun si Emily Cantos. Andun si missionary Badua at iba pa. They entered in a way that it's public service, but above that is a compulsion to be a witness for the Lord. Kaya yan ay sapagkat they have that heart filled and to overflowing a desire to witness for the Lord to this restricted nation. Kaya sa atin, kaya wala tayo kaanong kalakas dito, walang giyera, walang struggle. Kaya, ano ang nagiging resulta dito? Ni magbasa ng Bible, nasabi ka, actually sa Amerika nga, mas matitindi. Maka-memorize isang yan, tuwan-tuwa na yung mga taga-ron. Ay nabanggit na sa atin ni Brother Joey, ano sabi niya? Dito, nakabasa na namang ilang chapter, hihirit pa O, amen ba? Amen ba? Ano niyo, kuha niyo yung sinabi niya? Ibig sabihin, iba tayo kaysa sa Amerika.
Pero yung mga ibang mga churches sa ngayon, kasi pinipigil din ng diablo yung mga pastors na talagang ano. Itong, alam niyo ba itong ginagawa Bible reading? Ano sa aking panahon? Dito sa, ito ba biblical? Okay. Marong verse diyan, ha? 1 Timothy chapter 4, verse 13, if I remember right. 1 Timothy 4:13. Okay, anong ating makita dito? Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Kasi, ay ginagawa natin to because of this, na blessing para sa atin, sapagkat ito ay paraan na ma-expose tayo sa Word of God. Kaya, yun ang isang bagay. So, sa ating witnessing, ay napaganda na tayo ay puspos ng Word of God. Now, I want us to go to Acts 5. Acts 5. (28 and 29). Ito, pinipigil sila. Ito, may nabanggit ako kanina. At ito, para makuha nyo at salungguhitan nyo o i-highlight ninyo, this is what the Bible teaches us. Then Peter, verse 8, 28, saying, did not we straightly command you that you should not teach in this name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. So, yan ay isang bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. We ought to obey God rather than men. Kaya sa witnessing, sa mga restricted nation, alam nyo, isang karangalan. Pag tayo namatay bilang martir. Di ba? Isang karangalan, pag tayo namatay bilang martir. Para sa akin, ay alam ko, hindi ako mamatay ng natural death. Martir. Martyrdom. Yan. Ang alam kong maging katapos-tapusan to. Kaya, kayo, sabi nung isa, preacher, it's better to be living coward than a dead hero. It's better to be a living coward than a dead hero. Tayo, sa kanila, we ought to obey God rather than men. Sabi ni Paul nung siya hinuli, sabi niya, kung ako ay mali, I refuse not to die. Noong mga tatlong Hudyo ay nahuli ni Bukadnezar. Sabi niya, we are not careful in answering thee on this matter. Kung kami mamamatay, kabayaan kami, okay lang. Bakit? Alam nyo, ang isang taong nag-mature at handa na mabuhay sa kalooban ng Diyos at talagang witness ng Lord, walang kwentang kamatayan sapagkat alam natin na yan ay shortest distance to go to heaven. Na martyr ka, pinatay ka. Amen ba? Hindi yung, alam nyo, siguro, pagdating na ng pugot ulo, na ganyan na tayo. Tinatagalan, tinikisip man. Nako, pag nawala to, baka lalong maraming manampalataya. Anong gagawin na? Pinag-uusapan nila. Huwag na lang kaya.
Sige na, huwag na lang kaya. Para sa akin, ang tagal. Amen ba? Amen, amen? Hindi yung, ano pa, pinoprotesta mo pa. Sa akin, walang protesta yan. Amen? Because you become a witness through that. Kaya, sa atin, ito, magpasya tayo. Keep growing until you become a bold witness. Huwag na yung coward, o kaya huwag na yung mga witness na, may mga witness kung minsan, nag-aaway-aaway pa sila. Hindi na dapat nag-aaway-aaway mga witnesses. Magkaisa. Amen ba? Lalaban na tayo. Amen? Kaya tanong ko, are you preparing to die as a witness for the Lord? Ay ako, noon pa, ready na ako. Alam niyo bakit? Sa aking pinanggalingan bilang aktivista, na willing to die for the nation, for activism purposes. Nalipat ko na yung aking loyalty. Nalipat na kay Christ na. Wala na sa love of activism. Higit pa doon sa nationalistic tendencies. Ito, for the Lord na to. Pag namatay ako noon, anong nangyari? Sabi nila, ito na yung mga heroes. Nakikinabang dyan, yung mga buhay. Samantala, pag ako'y namatay kay Kristo, magkikita tayo sa langit as blessed martyr. Sa inyo, dapat sama-sama tayo. Handa rin ba kayo mamartir? Bakit isa lang at dalawang boses yung isa? Isa lang malinaw. Yung isa malabo. Hey, grow up until you desire for that. Amen ba? Grow up. May mga iba na may mga kalituan pa. Maging katulad itong dalawang bata na ito, si Grace at saka si Mayen. Kung may question kayo sa inyong salvation, ayusin nyo na. May baptism tayo sa Sunday. May baptism tayo. Mukhang sasabay si Hans. Oh, di ba? Mukhang sasabay. Sino pang, Pastor, sasabay na rin ako. Bilisan ng taas ng kamay. Walang-wala. Pero let's be God-made Lord's witnesses. Amen ba? Keep growing. Desire to grow, be determined to grow, and die in your desire, if needs be, to grow. And be devoted to your desire to grow. Kapasya ng kailangan dito. Father in heaven, tulungan nyo kami na hindi lang aming napakinggan, kundi aming hangarin na kami nga ay lumago. Lord, dahil sa ganitong kapanahunan, kailangan kami lumago sa punto na handa rin kaming mamartir tulad ng mga nauna sa amin. Oh God, there are not that much, not that many with that desire. Lord, include us among those who desire to be martyred, if that is what it takes to serve you faithfully. Minsan nakakanta namin ng mga magandang kanta rito. Pero Lord, pagdating sa actual ay hindi po kami ready because we are not preparing for that. Patawad, Panginoon, sa aming pagiging complacent sa mga attitude na hindi nararapat. Gawin nyo kaming karapat-dapat na magamit bilang witnesses ninyo. Lord, help us to grow. We give you glory and praises, Father God. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Lord, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan
At ito po aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoon si Kristo. Amen. Mayroon pang dalawa, thanksgiving and honoring the Lord. We will study that sa ating ibang pag-aaral. At this moment, we're going to sing a song. Brother Dick. Tayo po'y magsitayong lahat, awitin natin itong Constantly Abiding. Hymn number 44, Constantly Abiding. First verse now, sing. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. Praise the Lord. He Is that never right? Is leaves that me true? lonely. Whisper, oh so Okay. kind, I will never leave thee. Jesus is mine. All the world seemed to sing of a Savior and King when peace swiftly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art! Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whisper, oh so kind, I will never leave thee. Jesus is last verse. This treasure I have in a temple of clay, while here on this footstool I roam. But it's coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whisper, oh so kind, I will never leave thee. Jesus is mine. Please, let me request that afternoon to lead us in prayer sa ating giving. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat, Ama, sa mga salita mo, Panginoon Diyos, na tumatawi, Panginoon, sa scroll, galing po sa inyo, Panginoon Diyos. Ama, kayo na po ang patuloy na gagawa. Dalangin po namin, Ama, na hindi lang namin napakinggan, Panginoon, mga salita niyo, Ama. Ngayon ito po ay aming pumasok sa aming puso at kaisipan. At dalangin po namin, Ama, na ito po ay magawa po namin sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Kayo na rin po ang gagawa na patuloy niyo po pagpalain ang bawat isa. Dalangin po namin, Ama, na kayo po patuloy magbigay din ng puso, Panginoon, upang makatupad, Panginoon Diyos, sa tithes and offering, Panginoon Diyos. Kaya dalangin po namin, Ama, na paspasan niyo po ito. Dalangin po namin, Ama, na patuloy na pagkalooban,
accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King, Jesus. You are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos na sa langit, salamat po sa binigay niyo sa amin na kaloob na kung saan kayo pumabasbas na kung saan malalo kami tumibay lumakas at mananampalataya. Guide mo po muli kami Lord sa aming mga hanap buhay na kung saan lalo kami tumibay sa paglingkod po sa inyo. Lord sa ito Lord, masumasan mo po ito na lalong magkaroon kami ng encouragement sa paglilingkod po sa inyo. Salamat, Panginoon ni Kristo. Amen. Salamat po at bukas. Sabay na, pasok. Wala na ang bakasyon mga bata. Kaya yung mga estudyante natin, pasok na kayo bukas at umaasa tayo na maging matagumpay. At papasalamat tayo na wala nang bagyo so far, wala muna. Sapagkat, actually, hindi pa nga super typhoon yan, pero yung habagat, pag tumitira yan, matindi. Anyway, ano man ang situation niya, na mahalaga ay buhay naman tayo. Nakapag-witness pa tayo. Alam niyo, isa sa mga ating napagandaan, yung pagdating ng mga ganyan, na yung kapatiran ay wala. Sabihin, wala tayong budget para sa calamity. Bagay, sa ating kasi, sa ating touch and offerings, talagang may mga struggle tayo dyan. But anyway, maganda yung may sakripisyo rin tayo if that is needed. So yan po ang ating mga bagay na pinapasalamatan sa Lord. Yung opportunities ba? Now ito, sa Kristyanismo na totoo, talagang hindi tayo in-spoil ng Lord. Amen ba? Hindi tayo kailanman spoilin ng Panginoon sapagkat gusto niya yung daily dependence on Him. Maliban na lang talagang iba, talagang tested and ready to be blessed mightily. Pero basically, tayo ay
hanggang sa daily dependence talaga. And we thank God for that. At napapasalamat tayo na dito na yung mga galing sa May Kawayan. Dalawang preacher. Pastor Anna and Pastor Joe. At sabi ko, usapan namin kanina, mga sa other Sunday, sa hapon, ay magiging preacher natin siya ulit. He is evangelist, di ba kapatid? Evangelist. Ibig sabihin niya, sa soul winning, yan ang kanyang forte. Let's pray that God will bless us this coming Sunday. Subukin namin muna, and then sa next Sunday, kasama natin tungo sa service na. Yan ang aming napag-usapan kanina. So, at this moment, ay dadako na tayo sa ating closing song. Tayo tayong not praise. Awitin po natin, Sound the Battle Cry, hymn number 73. Sound the Battle Cry. 73. All together now, sing. Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Get your armor on, stand firm everyone, press your coats upon His holy word. Roast and soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cross we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we near can fail. Roast and soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud Hosanna, Christ is captain of the mighty numbers. Thou gather all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory's won, may we wear the crown before thy face. Roast and soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Salamat po. At kanina pinapractice nila nila Brother Emil. Brad, good. Nagtagumpay. Okay, at this moment, ay tawagin natin si Brother Robert Gamba sa ating closing prayer. Brother Robert. Salamat.